Sabi nila, mas mainam na bumili na lang ng 300-watt panel or mas malaki pa kaysa nitong 200-watt panel from Jinko Tiger Neo. At sabi rin nila na dito talaga 200 watts but hanggang 150 watts lang ang power na mabibigay nito. Okay lang ba na dito sa balcony ang setup nitong solar panel or kailangan ko to talagang ilagay doon sa bubong? Ito yung mga tanong na gusto kong masagot in this video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sabi ko in my previous video, binili ko ang panel na to para maparisan yung aking EcoFlow River 3 Plus power station. Di ko to binili for other setup yet kasi wala pa naman akong ibang solar setup. Simple lang, ang bibilhin mo na solar panel ay angkop sa magiging setup mo o sa pangangailangan mo. In my case, ang gagamitan ko ay itong power station na hanggang 220 watts lang ang kaya na solar panel. Although the River 3 Plus has input voltage up to 55 volts and you can practically buy two of these panels without exceeding the maximum input voltage. Itong panel na to ay merong maximum power voltage na 19.69 volts. Ito yung voltahe niya pag nakabit na ang panel sa system. Ang kanyang open circuit voltage ay nasa 24.08 volts. Ito yung voltahe niya kapag di pa nakabit sa system o you measure it direkta sa panel. Both maximum power voltage at open circuit voltage nitong panel ay still within the 11 to 55 volts input rating ng power station kahit dublihin mo pa in series connection. However, in my previous test sa open circuit voltage ng panel ay umabot ito ng 25 volts. So kung dalawang panel i-series ko, aabot na siya ng 50 volts. Considering merong power surge ang panel, posible masagad sa 55 volts ang total ng dalawang panel at di na kakayanin itong power station. Although may possibility na may allowance pa tong power station at di talaga hanggang 55 volts lang ang kaya nito. Pero kung masisira dahil sa overvoltage ay mabuhay naman yung kanyang warranty. Kapag nag-oversize ka ng panels, let's say dalawang 200 watt panels or isang 300 watt panel or higher ang gagamitin para sa power station, ang magagamit mo na power ay hanggang 220 watts lang. Sayang lang yung sobra. So, kailangan talaga tumpak ang gagamitin para di ka magtatapon ng pera. Yung sinabi nila na this panel is not really 220 watts but only 150 watts, sinubukan kong gamitin ito in different positions and locations para ma-maximize ang panel. Sa una ko na setup na nakatayo almost 90 degrees ang panel at nakaharap sa araw tuwing alas 8 ng umaga, nakaharvest ito ng about 125 to 130 watts. Pero sa location na to, mas madali magkakaroon ng shading dahil sa upper structure ng aking bahay. Then later in the morning, nilipat ko ang posisyon ng panel to track the movements of the sun. Kaso lang tatamaan pa rin dito ng shading. So I was pushing the panel to the center ng aking balcony para maiwasan ang shading. At kinabig ko pa to the side para mas tatamaan ng araw hanggang I tried leveling the panel o mas konti lang yung inclination niya kaysa nakatayo. And I found out the panel is generating more hanggang 140 watts pa nga. Nilipat ko dito ang panel and it proves more powerful. Itong klase na panel ay mas maka-generate siya ng enough power kung ganito ang forma niya. Medyo flat siya. Kasi nang nilagay ko siya dito, nakatayo siya. Ang nangyari is lesser yung power na nakuha niya mula sa araw. Ngayon, nakadaan dito siya, it can generate up to 145 watts. Depende sa panahon. Kung maaraw lang talaga, walang ulap, hindi siya cloudy, then it can produce up to 145 watts.
kung siguro nasa bubong na talaga to, mas mataas pa. Remember, this is a 200 watt monocrystalline solar panel. And there are times na mag-spike ang panel up to over 150 watts or even up to 188 watts. However, spikes lang yon. It usually stays at 145 watts sa current location nitong panel. Based on my observation, at 144 watts, it can charge the power station from 80 to 90% in 16 minutes at 12 noon. Ito yung usual na napapansin ko. At 6 a.m. to 7 a.m., the panel generates from 10 watts to 40 watts. At 7 a.m. to 8 a.m., nasa 41 watts to 79 watts. At 8 a.m. to 9 a.m., nasa 80 watts to over 100 watts. At 9 a.m. to 11 a.m., na-maintain niya over 100 watts. At nagpipik ito bandang 11 a.m. to 12 noon. Abot na ito ng 140 to 145 watts. Lampas ng tanghali pababa ng 1 p.m. unti-unti na ring bumaba ang power generation hanggang sa 2 p.m. magsimula na ang mag-shading at completely natabunan na ito ng shadow sa bahay ko at 3 p.m. During that period, babagsak na below 50 watts yung power generation. Pero kahit di na siya tatamaan ng araw paglipas ng 3 p.m., may kunti pa rin itong ma-harvest mula sa reflection ng araw over 10 watts hanggang by 5 p.m. completely wala ng power ma-generate ang panel sa location ito na nasa balcony lang. Ito na yung performance ng panel na nilagay natin sa graph. So starting at 5 o'clock in the morning, wala pa yung power na ma-generate. Then hanggang mag-6 aangat ang araw, then medyo may power na ma-deliver doon sa ating solar panel. So at about 6 o'clock, nasa 30 watts na yung ma-generate niya. Then aangat pa yan hanggang 7 o'clock, abot ng 60. From 7 o'clock to 8 o'clock in the morning, makikita nyo sa graph dyan, medyo steep yung pag-angat ng power generation at abot na yan ng mga about 100 watts. Then, at 9 o'clock, yun, abot ng 130. Then, pagdating ng 10 o'clock, dito na magsimula yung peak niya. Nasa 140 watts na to 145 watts. Pagdating ng 11 o'clock, 145 na yan. Then, pagdating ng 12 noon, bababa yan sa 140. Kasi, while mainit yung araw at noon time, mainit naman yung panel natin. Then, kung masyado mainit yung panel, bababa yung kanyang power generation. Na-experience ko na yan. I'll try, nag-spray ko ng tubig doon sa panel. Umangat yung power generation niya. So, kung malamig yung panel, mas mataas yung power generation niya. So, from 12 noon, 140. Pagdating ng 1 p.m., nasa 120 na lang yan. Then, manotice nyo, from 1 p.m., unti-unti yung babagsak. Hanggang pag 2 p.m., medyo sharp ang kanyang pagbaba. Nasa mga 70 watts na lang yan. Kasi dito sa 2 p.m., ito na yung panahon na nagsimula siyang mag-shadow, mag-shading. So may shading na dahil natabunan ng structure ng bahay ko. Okay? Then hanggang abot yan ng 3 p.m. Pag abot ng 3 p.m., completely shaded na yung panel. So, nasa about 20 watts na lang yung ma-generate na power. Hanggang 4 p.m., unti-unti yung bababa. Pag 4 p.m., nasa around 10 na lang yan or a little over 10 watts hanggang papuntang sunset, 5 p.m. So, wala na yan. Hanggang mag-zero na yan. Ang chart na ito ay papakita lang sa performance ng solar panel habang nasa balcony pa. Kung ilalagay ko na yung panel doon, siguro sa bubong, yung performance mula 10 o'clock hanggang 1 p.m., mai-extend to. Siguro abot pa to ng 100 watts by 4 p.m. Then by 4 p.m., saka pa yun mag-nose dive papuntang 5 p.m. Kasi hindi na walang shading na eh. Pag nasa bubong na, wala nang shading doon eh. So, itong area nito 1 p.m. to 3 p.m. mawawala itong shading nito, yung malaki na decline, mawawala to kasi walang shading na pag nasa bubong na yung panel. So dito na yan, mula dito 1 p.m. Hanggang dito siguro mga 4 p.m. nasa 100 watts pa yan. Then magno-nose dive yan pag
papuntang 5 PM kasi mabilis na magsa-sunset na yun di ba? Yung binili ko na extension cable para makaabot ito sa bubong ay pre-order. Aabot pa ng August 30, the earliest bago ma-deliver. So I decided na hanggang dito lang muna itong video na ito. So far, totoo naman yung sinabi nila na hanggang 200 watts ang talaga itong panel na ito. Kahit tatamaan pa ito ng direct sunlight, ay nasa 145 watts ang talaga yung stable power niya. But for a balcony setup like this, 145 watts of 200 watt panel ay malaki na yon. Okay? So abangan nyo na lang ang susunod ko na video once may lagay ko na to doon sa bubong. Maraming salamat, bye.